Na-survive ko ang pinakamahirap na ahon papunta ng Tagaytay. Pero teka, ano nga ba nangyari sa amin doon? Brother, gusto ko lang naman pumunta ng Tagaytay. Akala ko, bakit ganito yung dinadaanan natin? mahuhuli tayo ng gagamba, sabi ng isa. Yung isa may dalang posporo, manghuhuli ng gagamba. Matindi to. Bangin sa kaliwa, bangin din sa kanan. Sa kaliwa, sa kanan. Good day mga brother. Happy nga pala. Samahan nyo ako magbike ngayong araw sa dalawang sikat na ahon papunta sa Tagaytay. Madalas talaga ako nagbabike papunta ng Tagaytay ngayon dahil halos magdadalawang taon na rin ako nagbabike. Sobrang dami ko pang ahon na hindi napupuntahan. Bali ang ahonin pala natin ngayon ay ang Carjack Hill sa may Silang Cavite at ang pinakasinumpakong ruta sa Talisay, Batangas, ang Miranda. At dahil first time kong aahonin ang mga ruta na to, wala talaga akong kalam-alam if ano nga ba ang supresa o pagsubok na naghihintay sa atin sa daan. Mga alas 6 ng umaga nagkita pala kami ni Brother Ben dito sa may Jollibee sa may checkpoint. Bale mula checkpoint Kalamba ay magbabay kami papunta ng Nuvali para dun i-meet yung mga kasama natin sa bike quest. Pagdating namin sa may Nuvali, medyo nagulat ako dahil sobrang daming tao. Akala ko talaga madaming sasama sa amin sa budol ride na to. Meron palang fun ride sa KOR ngayon kaya madaming siklista sa Nuvali. And shoutout nga pala sa mga brother natin na bumati at namusta sa atin dito. Ride safe palagi mga brother and kita-kits ulit tayo sa daan. After namin magpaalam sa mga tropa sa Nuvali ay dumiretso na kami ng pagpadya. Ang una pala nating ruta ngayong araw ay aahon muna tayo sa may Carjack. Since ngayon lang ako makakaahon dito, medyo na-excite ako dahil baka ito na talaga ang magpapatibok ng puso ko. Kung plano nyo palang umahon dito sa Carjack, ang palatandaan nyo pala dito ay itong gasolinahan ng Shell sa may bandang kaliwa at dyan kayo liliko. Pwede nyo namang isearch sa Google Maps yung Carjack Hill para hindi kayo maligaw or para mas masaya i-follow nyo na lang ako sa Strava. Banayad ang mga unang ahon sa Carjack Hill. Naglalaro lang ng 4 to 5% yung average gradient at may mga pangilan-ngilan na lusong. At para pala may idea kayo sa buong ahon ng Carjack, ito yung stats niya. Ang distance niya ay 22 kilometers mula sa Nuvali hanggang sa Tagaytay. Ang average gradient niya is 3 to 4%. Ang max gradient na nakita ko medyo matindi din, 18%, and yung total elevation natin dito ay 560 meters. Tiyagaan lang naman ang pag-ahon dito sa Carjack Hill. Ang pinaka-highlight at ang pinaka-makunat naman dito ay yung dalawang mahabang ahon sa mismong Carjack na andito kasi yung max gradient na 18%. Kayang-kaya naman yan mga brother. Basta tatandaan nyo lang sa mga gantong gradient ng ahon, tamang gearing lang at conserve ng energy. Pagkatapos nyo ng unang mahabang ahon, lusong naman ang sasalubong sa'yo. Kaya gamitin mo na yung lusong na yan para bumuelo dahil isang mahabang ahon na ulit ang maghihintay sa'yo sa dulo. Ang total na haba pala ng ahon dito sa mismong Carjack ay 3 kilometers at may total elevation na 130 meters. After ng pangalawang ahon, lusong na ulit at madadaanan nyo na tong ilalim ng tulay. At after nan, puro banayad na lang yung ahon hanggang makarating kayo ng Barangay Tibig. Rolling hills na mga natitirang kalsada papunta ng Tagaytay kaya chill-chill na lang ang aming padyakan. At habang binabaybay namin ang mga natitirang ahon papunta ng Tagaytay ay nakasabay na natin yung mga nagpa-fun ride papunta ng KOR. Ricardo Bicongko, hindi ka pumunta. Awit, budol. Ako na ta, shoutout! At dahil hindi pa kami nag-aagahan mga alas 9 ng umaga ay minabuti na namin na kumain na muna sa Aling Pinas. Ito pala yung sikat na kainan ng mga siklista na dumadaan sa Carjack. After namin makapagpahinga at makakahuha ulit ng lakas ay bumalik na ulit kami ng pagpadyak. Takbong pogi lang hanggang makalabas kami ng Tagaytay at mga alas 10:30 ng umaga ay nakarating na kami sa may rotonda ng Tagaytay. Dito pala natin i-meet yung mga iba nating makakasama sa bike quest. And para pala makapunta tayo ng Talisay, Batangas, dito pala kami lulusong sa Sampaloc. Pwede din naman kayo lumusong sa may Sungay dahil mas malapit yon sa Miranda. Pero mas marerecommend ko na dito na lang kayo lumusong sa Sampaloc dahil mas maganda ang mga view dito at mas siguradong safe ang lusong nyo dito kaysa sa Sungay. Mga alas 9 ng umaga nakarating tayo sa baba ng Sampaloc at didiretso na tayo papunta ng Miranda. Dinaanan din pala natin yung mga tropa natin na naghihintay sa may baba ng Sungay. At para sa mga hindi nakakalam, ang Miranda pala ay isang barangay na matatagpuan sa bayan ng Talisay, Batangas. At naandito yung ahon na tinatawag nilang Miranda Wall. Mga alas 11:30 ng umaga nakarating kami sa may Talisay. Kumain muna kami dito ng lunch at nagpahinga dahil alam namin na sa mga susunod na kabanata mag-uumpisa na yung kalbaryo namin. At habang nagpapahinga may nakilala pala tayo dito na naka-fixie na nagtataallo. Ay, shoutout sa nanay ko. Si King. King yan. Nader.
After namin magpahinga dito sa may Talisay Baywalk, balik na ulit kami ng Padyakan at papunta na tayo sa pinaka-exciting part ng ating ruta, ang Miranda Wall. At para pala makapunta kayo sa Barangay Miranda, tandaan nyo na lang po itong kanto na may bubong. Diyan po yung papasok ng Miranda. Banayad pa ang mga unang ahon pagkalampas namin sa kanto, kaya masaya pa kaming umaahon. Pero pagpasok namin sa arko ng Miranda, dito na mag-umpisa ang tunay na kalbaryo. Naandito na kasi yung mga ahon na dire-diretso at halos walang recovery. At mga gradient na pumapalo ng 24 to 26%. Para pala may idea kayo mga brother sa ahon dito sa Miranda, ito yung stats ng ahon dito. Ang distance niya ay 3.7 kilometers mula sa kanto hanggang sa dulong kalsada ng Miranda. Ang average gradient niya 7 to 8%. And yung max gradient na nakita ko matindi din, 26%. And yung total elevation natin ay 260 meters. Grabe talaga yung kunat ng kalsada dito mga brother. At ang magpapahirap talaga sa'yo dito ay yung dire-diretsong ahon na halos wala nang bawi. At dahil first time ko nga dito, talaga namang nagulat ako sa mga ahon. Solid din pala yung mga makikita mong view dito, lalong-lalo na dun sa may view deck pagkatapos ng unang matarik na ahon. Kaya make sure na tumigil kayo dito para kumuha ng picture. At habang umaahon kami, talaga namang bakas na bakas sa aming mga muka ang saya sa Budol Ride na to. And shoutout nga pala sa 3 batang siklista na sumama sa Budol Ride na to. Makikita nyo mamaya kung anong mga itsura nila habang tinatagos namin ang ruta patagaytay. Sinagana namin yung mga natitirang ahon at huwag kayong mag-alala mga brother, sa dulong part ng kalsada puro banayad na yung mga ahon dyan hanggang makarating dito sa trail na bahagi ng kalsada. Makikita nyo. At dahil nga gusto naming pumunta ng Tagaytay, nagtanong-tanong kami sa mga lokal kung saan nga ba yung daan dito. Magandang hapon po. May daan pa po ba dito pa Tagaytay? Ito po. Ito daw. Mga ilang minuto kaya na pagbubuhat at tulak kaya kuya? Mga 20 minutes kaya. Mga isang oras. Ang sabi sa amin ng lokal na napagtanungan namin ay may daan naman daw at aabutin daw kami ng mga isang oras sa pag-akyat dahil may bit-bit kaming mga bike. Dahil buo naman ang loob namin at ine-expect namin na may trail talagang dadaanan, tinuloy na namin ang aming pagbabike. Sa mga oras na to, pag-hike. Brother, gusto ko lang naman pumunta ng Tagaytay. Bakit ganito yung dinadaanan natin? Manguhuli tayo ng gagamba, sabi ng isa. Yung isa may dalang posporo, manguhuli ng gagamba. Grabe. Mga si tropa, binabalabag na yung bike. At least wala tayong kasabay na sasakyan dito. Grabe talaga yung hirap at kalbaryo na dinanas namin dito. Talaga namang akay at buhat bike lang ang ginagawa namin dyan. 1.8 kilometers lang naman ang haba ng buong trail. Kung tutuusin, maikli lang naman talaga siya. At madali kung wala kang dalang bisikleta. Ang sobrang nagpahirap pa sa amin dito ay mabibigat yung setup ng daladala naming bike. Kasi karamihan sa amin pang bike packing or touring yung mga bike na ginagamit namin. At yung iba pa nga, bakal bike. Tapos ang nakakatakot lang dito ay napakaraming bangin talaga yung dadaanan mo. Matindi to. Bangin sa kaliwa, bangin din sa kanan. Sa kaliwa, sa kanan. Sobrang tricky nitong part na to. Sobra. Parang gusto ko itapon na yung bike ko doon. Diyan ka na! Uwi na ako mag-isa! So yung mga brother, nandito pa rin kami sa wilderness. Sa masukal na bahagi ng daan na to. Eto pala yung naputol natin. Ano masabi mo, Benedict? Hindi na babalik. Hindi na daw siya babalik. Ikaw, Walo Mark, ano masabi mo? Para kilala lang namin dun sa may Talisay Baywalk, no? Sumama. Kung wala, nag-e-enjoy kasi matatarik yung ahon dun sa may bandang ulan eh. So mga brother, wala nang halong biro. Ito talaga ang pinakamalahing desisyon na ginawa ko sa pagbibisikleta. Grabe. Ibang-iba yung ine-expect ko dun sa dinadaanan namin ngayon. Ine-expect ko kasi daang tao siya na bikeable. May mga parts siguro na akay, pero ito wala talaga. Akay all the way. Ayan o. Ayan o. Akay, buhat bike, buwis buhay. Matindi. Whew! Pero malapit na kayo makalabas. Unti na lang.
Yung 1 oras na pagpunta sa Tagaytay ay nauwi sa 3 oras na kikipagsapalaran sa trail ng Miranda. At sa awa naman ng Diyos, matapos ang mahabang pag-aakay at pagbuhat ng bike ay nakalabas kami sa Tagaytay. Benedict at Mark, kamusta naman ang experience nyo? Eto, may iling na. Pero lakas nito, nagbubuhat talaga eh. Ano? Babalikan mo ba yun? Ikaw, Benedict. Ito na mga brother, mag-uwian na kami. And may isang tanong lang tayo sa mga nakasama natin. Uulit pa ba? Yes!